Ayan. Good morning, Heartmates! Ayan. Settle down po muna tayo. Ayan. Ayan. So, good morning, Heartmates. Good morning din po sa ating mga kasama online. Welcome to Heart Community Church, where everyone belongs and every heart finds a home. Ngayon pong umaga, ay naka-live na po tayo. Pwede na po tayo mag-share ng ating live stream sa ating mga friends, family members, at sa iba pa nating mga kakilala. Ayan. So binibigyan ko po kayo ng mga ilang segundo para i-share ang ating live stream sa ating mga friends and relatives. Ayan. And then after po natin i-share ang ating live, kung pwede lang po, paki-silent po muna ang ating mga cellphones and tabi muna natin. Let's focus our time sa ating Panginoon at this moment. Ayan. So share muna natin. Ayan. Na-share na ba natin lahat? Alright. So kung nakapag-share na po tayo, again, paki-silent po muna ang ating mga cellphones. Don't let any distraction ruin our time with our Lord for today. Tayo pong lahat ay mananalangin po muna sa ating Panginoon. Later po ating pong i-display ang ating mga prayer items po sa ating mga screens para po meron po tayong susundan. And right now, tayo pong lahat ay manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Father in heaven. We thank you, O God, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dahil minsan pa, O God, pinaranas mo sa amin, Panginoon, ang panibagong Sunday to be with you, Panginoon, and to be with our church, Panginoon. Right now, Panginoon, we welcome everyone over here, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon. Bigyan nyo nga po, Panginoon, ang bawat isa ng excitement to worship you, Panginoon, to learn your word, Panginoon. At bigyan nyo nga po kami, Panginoon, ng sapat na focus, Panginoon, sa aming mga matututunan sa araw na ito, Panginoon. Don't let any distractions, Panginoon, from our past few days, Panginoon, past few weeks, Panginoon, to ruin our day, Panginoon, or to ruin our time, Panginoon, with you, Panginoon. Okay, hindi naman po, Panginoon, ang mga kasama po namin online, Panginoon, ay bigyan nyo nga po sila, Panginoon, ng excitement to learn, Panginoon, to listen to your word, Panginoon, kahit nasa bahay lamang po sila, Panginoon. Kung meron pa man po silang ginagawa, Panginoon, hopefully, Panginoon, bigyan nyo nga po sila ng kahispan, Panginoon, na to give time, Panginoon, to you, Panginoon. At isang tabi po muna, Panginoon, ng mga bagay na hindi naman po importante for this time, Panginoon. We continue to pray, Panginoon, sa mga taong papunta pa lamang po, Panginoon. Sila po, Panginoon, ay pag-ingatan nyo nga po, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Let them feel, Panginoon, the excitement, Panginoon, ng papunta, Panginoon, sa inyong panambahan, Panginoon. And right now, Panginoon, we are asking for your provision, Panginoon. We're asking for your guidance, O God. Samahan nyo nga po kami, Panginoon, sa mga oras sa Panginoon. Fill this place, Panginoon, with your Holy Spirit, Panginoon, with your presence, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang aming makita sa mga oras ito, Panginoon. Patuloy ko nga po namin itinataas, Panginoon. And at this moment, Panginoon, we continue to pray, Panginoon, na aming mga prayer items, Panginoon, namin pong nasa screens, Panginoon. Kaya tayo pong lahat po ay manalangin sa ating Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po bang pakibati ng good morning? Yung katabi natin, yung nasa likod natin, and even yung first time nating nakita today. Pakibati, good morning, good morning. Sa nalalapit na pagsapit ng Pasko, ang Panginoon ay patuloy po tayong nilalapit sa pinakatotoo pong dahilan o meaning ng pagdiriwang na panahon na ito. Tayo po ay totoo pong pinagpala at minahal ng lubos ng Panginoon dahil sa pag-ibig na binigay niya po sa atin. Amen. And that is our Lord Jesus Christ. Sa umaga pong ito, patuloy po nating isigaw yung ating papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kamangha-manghang pag-ibig. Encourage everyone, pwede po ba tayong pumalakpak? Buong galak po nating awitin ito. Di ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa. Sabay-sabay! Sa indak ng papuring ito, sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sige po, patuloy po tayo magpuri sa Diyos. Palakpak po natin yung kamay natin. Sabay-sabay nating awitin to. Kami ay nagkatipon sa ngalan ng Panginoon. Ang lahat ay natiriwang. Salamat sa pag-asa. Kami ay nagkakaisa. Man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa intak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit. Sige po. Biyaya mo'y binuhos. Ipalakpak natin yung kamay natin. Kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Pwede ba pakisabi sa katabi natin? Pwede ba sumayaw tayo this time? Kasi sabi sa lyrics, sabay-sabay nagagalak. Yan, ready na? Sabay-sabay nagagalak. Let's move from left to right. Sabay-sabay nagagalak. Isa pa. Papuri sa'yo. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Para may hindi pa ako nakikita gumagalaw. Sundan natin si Pastor Roma. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa
na hindi natin makocontain sa puso natin yung pagmamahal na ginawa ng Panginoon. Sabi nga doon, ano man ang ating katayuan, inibig tayo ng Panginoon. Lubos-lubos na pinaranas ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Sino bang makagawa nun? Tunay na walang katulad ng Panginoon. Wala kang katulad, o aming Diyos. As we stand today, Lord, patuloy mo pong hinahayag sa aming mga puso, Panginoon, na sobra mo kaming minahal, Panginoon. Ano man, Lord, yung katayuan namin, sino man kami, Panginoon, sa harap mo. Inibig mo kami ng lubos-lubos, Panginoon. Wala kang katulad, walang papantay, Panginoon. Sa'yo, aming Diyos. Kaya, Panginoong Jesus, kulang man yung awit namin sa'yo. Palyado man, Panginoon, yung aming tono. Aawitin pa rin namin sa'yo, Panginoon, ang papuri po namin. Galing sa aming mga puso. Hindi nakatingin ng Panginoon sa ano ang kaya nating ibigay sa Kanya. Nakatingin ng Panginoon sa ating mga puso na patuloy na kumikilala na siya ang Diyos na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Let's all sing. Taas natin sa Panginoon ang ating mga tinig. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa mo na umpisa. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Isa pa mula sa umpisa. Let's sing. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala kang katulad, aming Diyos. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad.
maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Kami sumasamba sa'yo, aming Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Let's remain in the presence of our Lord. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming Mesiyas. Ikaw ang ilaw, Panginoon, ng aming buhay. Sa magsilang mo, Panginoon, nagkaroon kami ng pag-asa. Ngayon, Panginoon, na nasa amin, nalaman namin ang katotohanan ng pag-ibig mo, Lord. In Matthew, sabi sa verse na ito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Lord, how beautiful, Lord, the story ng iyong pagkadating, Panginoon, dito sa lupa para kami ay iyong iligtas. Hindi ka dumating, Panginoon, sa magarbong paraan. Ikaw, Panginoon, ay dumating na parang katulad po namin upang kami, Panginoon, ay bigyan ng pag-asa. Kaya, Panginoon, patuloy po namin isisigaw sa iyong papuri na parang kami, Panginoon, ay nandoon sa eksenang iyon, Panginoon. Wala kami ibang masasabi kundi papuri, papuri sa iyo, aming Panginoon. Papuri sa Diyos. Papuri sa kataas-taasan. Let's enjoy this presence na nasa atin ngayon. Ang Diyos ay gumagalaw sa ating mga puso upang siya ay papurihan natin. Awitin natin. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Purihin ka. Ako'y let's say it, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Sa'yo'y namamahal. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Ika'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay,
Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ako'y puspos ng pag-asa. Purihin ka! Purihin ka! Ako'y namamahal. Purihin ka! Sa'yo'y namamahal. Awitin po natin, purihin ang Diyos. Purihin ka. Ako'y namamahal. Wala kang katulad, O Diyos. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Purihin ka. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Tunay, Panginoon, na kamahal-mahal ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Hindi namin maintindihan na minahal mo, Panginoon, ang tulad po namin. Kaya, Jesus, patuloy na tatakilain ka namin sa aming pag-awit. Jesus! Jesus, ako'y namamahal. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas. Buong langit at lupa, kami ay sumasamba. Jesus, ako'y Hindi natin pigilan. Awitin natin ito sa Panginoon. Ang ngalan mo'y itataas. Buong langit at lupa, kami ay sumasamba. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Tanging yung mga boses lang natin. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Minsan pa,
ang buhay po namin, Panginoon, para awitin ang pasasalamat sa iyo, Lord. Wala kang katulad. Salamat sa pag-asang binigay mo, Panginoon. Sa pag-ibig, Panginoon, na inialay mo para sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy po namin maitanghal, maitaas ang ngalan mo sa mga buhay namin. Purihin ka aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Ito po ang papuri po namin sa iyo, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede mo bang palakpakan natin ng Diyos? Papuri sa iyo, aming Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Good morning, heartmates! Good morning! Tingnan nyo nga po yung inyong mga katabi kung masaya yan. Masaya ba yan? Katabi ka? Ayan. Salamat sa Panginoon at muli tayo'y pinagtipon-tipon niya para sa kanyang gawain. Ayan. Dadako po tayo sa pagkakaloob sa Panginoon at patuloy nating alalahanin na ang pagkakaloob sa Panginoon ay hindi nasasayang. Meron niyang patutunguhan at meron niyang pagpapala, no? Kailangan ang ating pagkakaloob sa Panginoon ay merong kagalakan sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala na pagkukulangin tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at mahal tayo ng Panginoon. Amen po? Amen. Ito pong maliit na box, para po ito sa ating mga gawain, para sa ating mga mission, para sa Bible study, para sa mga campus ministry na ginagawa ng ating mga ng mga youth pastors, yan, sina Ate Lea, sina Brother Kevin, Brother Mark Lee. Sila po ang nagmimisyon para sa mga kabataan. At salamat sa Panginoon dahil patuloy na ginagamit ang kanilang mga buhay para sa mga kabataan natin. At ito po namang malaking box para sa ating pong mga pangangailangan para dito sa iglesia. Sige po, pwede na po tayong magkaloob sa Panginoon. Sige po, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo po tayo. Panalangin po natin ang mga kaloob na ito. Yes, O Lord, purihin ka, Panginoon. Salamat po, aming Ama, dahil pinagtipon-tipon mo kami sa iyong gawain. Salamat dahil patuloy naming nararanasan ang pagkilos mo, ang pagsama mo, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming iglesia. Dalangin po namin, Lord, na pangunahan mo ang mga kaloob na ito, aming Diyos. Salamat sa mga biyaya, sa mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na aming Ama. Tulungan mo kami ng aming mga buhay. Lord, mapuno ng kagalakan sa tuwing kami ay nagkakaloob sa iyo, O God. Alam namin
na hindi nasasayang ang mga kaloob na ito, O Diyos. Kayo po ang kumikilos, kayo po ang nagbibigay sa amin, Lord, ng wisdom kung paano namin pangangalagaan ang aming mga pananalapi, O Diyos. Tulungan mo kami, Ama, na maranasan namin lagi ang kagalakan sa tuwing kami ay nagkakaloob sa iyo, Panginoon. Alam namin na mahal mo kami, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay tapat. Ang bawat isa sa amin ay patuloy na aalalahanin at mararanasan ang pag-ibig mo, Panginoon. Kaya naman po, Ama, samahan mo kami sa mga araw na ipagkakaloob mo pa sa amin. Maranasan namin ang presensya mo, ang biyaya mo, ang kauhawan, Panginoon, sa iyong salita. At lagi, Ama, na gamitin mo ang buhay na ito para sa iyong kaluwalhatian, aming Panginoon. Salamat po, Ama. Ingatan mo po ang bawat isa at tunay nga, Lord, na ikaw ang aming itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po tayo ay pumalakpak para sa Panginoon.
Ayan. Good morning, Heartmates! Ayan. Napagpala po ba ang lahat sa ating worship kanina? Ayan. Tingin nga po sa katabi, napagpala po ba? Ayan. O pinagpala? Ay, joke lang po. Ayan. So, welcome sa ating Sunday worship service. Gayon din po sa ating mga kasama online. Welcome po sa ating Sunday service. At welcome din po natin yung ating dalawang bagong invites. Ayan, dito po sila, si Viel, ayan, at saka si Clark. Ayan, sila po ay kasama po namin sa sa campus hangout po every Friday. Sila po ay grade 10 and yung isa po is grade 8. Ayan. Ayan, so salamat po sa pagsama po sa ating Sunday service ngayon. 8 lang namatay. Ayan. So ang next po na lang. Namatay. Siya namatay. Ayan, lobat na po kasi ako. Ayan. So, din po, tuloy-tuloy rin po tayo sa ating mga gawain. Una na po dyan ang ating Recharge Prayer Night every Wednesday. 7 p.m. po yan. Tayo po ay mag-recharge sa presensya po ng ating Panginoon. Kasama po ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. We are also live via Google Meet po yan. So, every before 7 p.m. po, nagsasend na po kami ng links sa mga GCs po natin. And pakiclick na lang po yung link and feel free to join po. At sama-sama po tayo mag-recharge sa ating Panginoon. And also, ang ating pong heart journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. Tuloy-tuloy po yan. Kung gusto po natin na mas makilala pa si Lord, we encourage everyone to join discipleship group now. So, please stop lang po sa ating mga leaders po. Gusto po nating samali sa discipleship group. And then, so, fellowship naman po. Mamaya na po ang ating pong Youth Ablaze. Pajama party po. Ayan po ang ating team. Ayan. Ready na po kami matulog. Yan, dito po kami tulog. Matutulog po kami dun eh. Kasi pajama party po yan. Marami po kaming activities mamaya po. So sa mga kabataan po na nasa live po, we invite you mamaya, 2 p.m. po yan, ating po pajama party. And also, yung Women's Connect sa December 28 po yan, 2 p.m. Meron po ba kayo activities nan? O, Christmas party din po ba yan? Kakain na lang din po kami doon. Ayan. So, we invite po our moms sa ating Women's Connect po. 2 p.m. po yan sa 28. And also, our campus hangout, ang ating pong mga ministries ay bukas din po sa mga gusto pong sumali. Una na po dyan yung music. Ayan. Punta lang po kayo kay nanay dyan, sa kanya po kayo mag-fill up. Tapos, siya rin po magtuturo sa inyo. Papunta po kay Ate Lay. Ayan, so sali po kayo. Meron din po kaming ushering team, yung mga nag-welcome po dyan. Welcome po kayo. Ayun po. And then, yung finance team po, ayan, sali lang po kayo kay nanay, po. Para kayo po ay makasali rin po sa ating mga ministries. Admin and production ministry, yung sa likod po. Ayan po, sali po kayo sa amin. And then, campus hangout with our fellow youngsters sa Pulo National High School po yan. Every Friday, 11:30 a.m. onwards. So, paikot-ikot lang po kami doon. Minsan nandun po kami sa Shell, minsan nandun po kami sa kabila, and then sa kabila. Paikot-ikot lang po kami doon. So, sumama po kayo at welcome po kayo sa aming campus hangout po. Sa mga taga-Pulo po dyan. Welcome na welcome po. Ayan. Then, of course, our Bible studies. Meron po tayo every Friday po yan sa may Bukawe. And hopefully, mas marami po tayong maumpisa na Bible studies in the future. So, please feel free to tap on us if we want our homes na mag-open po ng Bible study sa ating mga kanya-kanyang pong tahanan. And also, reminder lang po sa ating Beat the Heat campaign. Tayo po ay nasa 7th month na po ng ating, sa aircon po natin. 5 months na lang po, matatapos na po natin ang ating bayarin sa ating aircon. Yay! Pangalawang aircon na po. Yung Winter Wonderland po natin, pagpapatuloy na po natin yun talaga yun. Ayan. So, thank you rin po sa mga nakasama natin sa ating first family day. Ayan, noong December 8 po. Ayan, nilamig po ba ang lahat sa ating pagsisiming? Pagtalon po namin, kasama po kasi yung hangin nun eh. Kaya medyo malamig po. So, ayan, you all made it more special and see you sa mga susunod pa nating family days.
And of course, wag po natin kakalimutan ang ating December 21 Christmas party po. After po yan ng Sunday service po natin, ang ating pong tema ay Winter White Christmas. Meron po ba tayong sample dyan ng picture? Ay, wala. Sige po, next time na lang po. Galabas po kami ng sample po ng ating dress. Ayan, kung ano pong gusto po nating suotin. Basta naka-white po. Ay, White Christmas po tayo dito sa church. Ayan. And then, let's enjoy sa mga games, raffles, and food. So, nagpapasalamat din po kami sa nagpa-catering po ng ating food na sa ating Christmas party. So, wala na po kayong dadalhin. Kakain na lang po tayo dito. Ayan. And meron din po pala tayong exchange gift. 100 pesos pang ating exchange gift po. Something useful. Ayan. So, magdadala po tayo ng tabo. Ay. Ayan. Na-reveal na po yung exchange gift. Ayan. And also, let's not forget the reason for this season. So, meron po tayong Christmas service po. December 25, 2025, 8 a.m. Bago po mamasko ang lahat. Ayan, bago po mamasko ang lahat, bago po tayo gumala, bago po tayo mag-celebrate po sa ating kanya-kanya pong tahanan, we invite everyone po sa ating Christmas service. Wag na wag po natin kakalimutan ang reason for this season. Ayan. And also, wag po tayo mawawala dyan. And also sa December 31 po, at 5 p.m., meron po tayong online recharge. So wag po tayong mawawala dito. Bago po tayo mag-celebrate ng New Year, ating pong ipag-pray ang New Year po as a family. Ayan. And also, follow us on our socials. Meron po tayong Facebook, Instagram, TikTok. Ayan, lumabas na po. Ayan. YouTube channel, just search Heartmates or Heart Community Church po. Makikita niyo po ang aming pong logo. Ayan, Heartmates or Heart Community Church. Ayan. So please feel free to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy po tayong makakonect po sa ating online family. Ayan po. And bago po tayo mag-start ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, we invite po our senior pastor over here para po ibigay po ang ating mga certificates at mga IDs po para po sa mga nabaptize po namin noong family day po. Ayan. Ayan. Pass. Okay, good morning everyone. Pwede bang minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon? Okay? Ito pong tatawagin po natin ngayon, ito po yung mga nabaptize noong Monday and syempre yung mga nakatapos din ng ating membership class. Okay? Kapag nabanggit po ang pangalan po ninyo, lapit lang po sa harap at pasayawin po namin kayo ng sex bomb. Hindi ba na nabutan yung sex bomb, no? Okay? Sige po. Certificate of Baptism, this acknowledge that Cart de Guzman, Ralph Alexander, Alexander Principe, Kayla Sophia Meneses, ayan, Lynn Reyes, Sabrina Daphne Cortez. Wow, Daphne. Sabrina Daphne. Ayan. Abilin Reyes, Gian Kyle Arolado, Marian Riuma. Okay. At syempre, award naman natin. Wait lang. Okay. Has joyfully and lovingly declared his irrevocable faith through the sacrament of water baptism, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Congratulations, Heartmates. Welcome po sa ating pong bagong pamilya, Heart Community Church. Okay? There is one body, one spirit, just as you were called to one hope. When you are called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Sign, Senior Pastor, Pastor Marlon Meneses, Heart Community Church. Sige po. Palakpakan po natin ating mga kapatid. Sige po. Ayan. Bigay naman po natin yung kanilang at ang tawag natin dito. Ito po yung certified na tayo po ay kabilang na sa pamilya po ng ating Heart Community Church. Arlene, Brother Abilino Reyes. Ayan. Abilin. Ayan, one big family. No? Wow. Marian. Sabrina. Cart.
Si Ralph. Gian. Si Kyla kasi meron na, tama. Sige po, ayan. Picture po. Ayan. Then later on, sige po, bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, pwede pong tumayo tayong lahat, ipag-pray po natin yung mga nabaptize saka yung mga members po natin, okay? So pagkat naniniwala ako, yung membership hindi lang siya yung one time, big time tapos na, okay? Ito po ay panawagan ng ating Panginoon. It's a call from God na kailangan magtuloy-tuloy. Tapikin mo yung katabi mo, especially ikaw na nabaptize, ikaw na miyembro ng Heart Family, sabi mo sa kanya, kapatid, dapat magtuloy-tuloy. Dapat pagtuloy-tuloy. Mas lumago, mas lalo magpagamit sa Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid. Father in heaven, Lord Jesus, we invite your Holy Spirit right now as we celebrate, Panginoon, the baptism ng aming po mga kapatid at saka Lord Jesus, yung mga membership class na natapos po nila. Alam po namin, Panginoon, it's an honor for us na mapabilang po sila sa isang pamilya. At kami po ay natutuwa, Panginoon, sapagkat nadagdagan po ang Heart Community Church ng mga kagaya po nila na alam po namin tinawag mo, Panginoon, and we know, Lord Jesus, na hindi po ito aksidenteng nangyari. You touch their hearts, Panginoon, at alam po namin may plano ka sa Kanya. May plano ka sa bawat isa, Panginoon. May plano ka sa bawat kapatid po namin. Kapatid, listen very carefully. May plano ang Diyos sa iyo. Kaya naman, pakinggan ng mabuti ang pangungusap ng ating Panginoon at huwag nating sayangin, but rather mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Nawa, Lord Jesus, ito po mga kapatid ko narito, Lord, gamitin mo sila mightily, ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, ang kanilang isipan, lahat ng kanilang katawan, Panginoon, ng kanilang pagkatao, gamitin mo para po sa iyong ubasan. Dalangin po namin, Lord Jesus, na ang bawat isa po sa amin na hindi lamang basta nakatanggap ng certificate or ng card, Lord Jesus, but rather, they will receive blessing from you, abundant blessing, we declare, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord Jesus, at ikaw lamang, Panginoon, na maparangalan, at minsan pa, Panginoon, hipuin mo ang bawat isa, nang sa ganon, 2026, Panginoon, will be a blessing, Panginoon, sa bawat isa, at marami po kaming magamit, makatuwang, Panginoon, sa pagmiministeryo. Lord Jesus, we thank you, Lord Jesus, and these are prayers sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan naman natin ang ating mga graduates, saka ano, ayan. Sige po, God bless everyone. Sige po, alam ko po, excited na po kayo. Siguro po, akala nyo po, hindi ako po yung magtuturo. Hindi po, naganto po ako kasi po, may pupuntahan po kami later na anniversary. Pero hindi po ako yung magtuturo ngayon. Ngayon po yung magtuturo po sa atin, medyo sobrang formado and prepared, well prepared din naman. Hopefully, okay? Sige po, alam ko po, excited na po kayo at ako excited na rin maupo at makinig sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya naman, without further ado, tawagin po natin ang ating pong youth pastor, Pastor Romar Gutilban, para po sa salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Good morning everyone. Good morning. Kamusta po tayo mga kapatid? Sige po, muli po ay kamustahin natin yung ating mga katabi. Alam ko namang namiss niyo po sila. Namiss niyo po ba yung katabi niyo? Hindi niyo namiss. Ayan po, muli po ay congrats po sa mga kapatid po namin na na-declare po ng pagsunod po sa ating Panginoon, no? And nawa po sa mga kapatid din po namin na ay sa mga susunod pa, no, mga next year po na lolobin ng ating Panginoon po, ay kayo din po ay makasama po namin. Ma-declare din po natin yung identity po natin sa ating Panginoon, sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po. Yan, malago po yan yung ID niyo po sa kanyang certificate niyo po. Nalalaman yung heartmate. Diba? Pulang-pula yan, pulang-pula. Sige po. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng ating Panginoon. At patuloy po nating tignan at pag-aralan po yung pagpapala po ng Diyos sa ating pumumuhay. Sabi po dito sa Galatia, Galatia chapter 4, verse 4 to 7. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo yung mga tagapagmana niya. Sige po, tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon.
Panginoon, maraming salamat sa inyo, Lord Jesus, sa umagang ito po, Panginoon, na patuloy kaming pinagpala po, Panginoon, sa umaga pa lang, Lord, na kami nakapag-worship nga po sa inyo po, Panginoon. Ipinadama niyo po sa amin po, Panginoon, ang kamanghamang pag-ibig niyo po, Lord, yung kahanga-hanga, Panginoon, Lord Jesus, na ginawa niyo po sa buhay po namin, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinasamba po, Panginoon, at patuloy na nagpaparanas po sa amin ng lahat ng bagay po, Panginoon, na sa aming paglilingkod, at pagsunod nga po sa inyo po, Panginoon. Hayaan niyo po sa umagang ito po, Lord, ay matuto kami, Panginoon, pagpalain kami ng iyong salita po, Panginoon. At ituro niyo po at ihayag niyo po sa amin po, Panginoon, ang iyong salita, Lord. Na mas makita po namin, Lord, ng iyong pagsilang, Panginoon, na nagbigay sa amin, Lord, ng pag-asa po, Panginoon. Na ikaw yung aming kaligtasan po, Panginoon, Lord Jesus. Gamitin niyo lamang po, Panginoon, ang iyong lingkod, Lord Jesus. Ihayag, Panginoon, ang pagpapalang ito po, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang patuloy naming masamba at madakila nga po, Panginoon. Purihin ka po at sambahin ka sa pangalan niyo na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah po. Salamat po sa pagbabasa po ng salita po ng ating Panginoon na patuloy po na nagtuturo po sa atin. Bigyan ko lang po kayo ng background po. No? Sa Galatia po, makikita po natin dito sa chapter 4 kung bakit po nabanggit po itong word po nito, itong verses po nito. Dahil sa chapter 3 po, ay pinag-usapan po nila yung sa kautusan. Sabi nga dito, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa mga Galatia po ay ituwid ang maling aral na paniniwalang kailangan sundin ang kautusan upang maging ganap na katanggap sa Diyos. Pero sa chapter 3 po kasi, kung babasahin po natin siya, kung iangat po ninyo yung pagkabasa po doon sa chapter 3, yun po yung tinutukoy po doon, yung kautusan na kailangan po sundin po yung upang po magkaroon po ng kaganapan po sa ating Panginoon. Pero piniliwanag at sinabi po ni Apostol Pablo po, banda po doon sa chapter 4, verse 1 to 2 po hanggang patuloy po sa binasa po natin. Ipinapakita po ni Apostol Pablo na ang kaligtasan at pagkakakilanlan na mananampalataya ay nakabatay lamang kay Kristo. Amen po ba? Sapagkat ito po ang tinutukoy po dito at inihayag po, ibinabalik po ni Apostol Pablo sa mga Galatia po, sa church po ng Galatia po, na si Kristo po ang dahilan upang tayo po ay maging karapat-dapat po at maging katanggap po sa ating Panginoon. Na merong Kristong isinilang po na siya po magiging kaligtasan po ng ating buhay. Na siya po magiging kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Hindi po ito nakabatay sa kautusan. Amen? Kasi kapag po tayo ay nakabatay po na pagtanggap po sa atin ng ating Panginoon sa kautusan, hindi po tayo magiging karapat-dapat po sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang kautusan po, ito po ibinigay sa atin, maging guideline po sa atin nung wala pa si Kristo upang alam natin kung ano yung dapat na tama po sa harapan po ng ating Panginoon. Pero madalas pa rin po natin itong hindi nagagawa. Lalo na yung mga nauna po sa atin. Maraming mga tao po na hindi po nakasunod po sa kautusan. Pero po dahil sa right timing po na ibinigay po ng ating Panginoon, isinilang ang ating Panginoon dito sa mundong ito upang ipakita po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Isinilang yung ating tagapagligtas upang makita po natin na si Kristo lamang po ang dahilan upang tayo po ay maging karapat-dapat at dawagin po na maging isang lapit sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sige, patuloy po natin ang ating pag-aaralan po. Andun po tayo sa tema po na a Savior is born. Diba? Minsan po kasi itong Pasko po, mas lalo pong tinutuon po natin yung sarili po natin na yung Kristo po na nabuhay po sa atin. Na mas maging focus po tayo sa talaga pong nagdadaos ng kanyang kaarawan po. Na mas makita po natin na ano ba si Kristo? Ano ba yung araw ng kapanganakan ng ating Panginoon? Ano ba yung nangyari po ng ating Panginoon ay pananganak sa mundong ito? Amen. Ready na po ba kayo? Amen. Pasensya nyo na po, medyo malat lang po ako. Inom lang po ako ng tubig. Medyo lang po minamalat lang po. Yan, sige po. A Savior is born. Ang title po ng ating pag-aaralan po sa umagang ito, The Fullness of Redemption. Amen. Sa pagkabuhay po ng ating Panginoon, ito po yung pagkabuhay o pagkakataon din po, pag-asa po na tayo po ay mapapalaya po, mapapatawad po sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang Kristo na nabuhay, hindi lang siya basta po Savior po natin. Siya talaga yung pinaka-kabayaran. Siya talaga yung, siya po yung may kakayahan upang tayo po ay makalaya po at makaranas po ng tunay na pagkatawad po, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen. At
Kung nakwento nga po, no, lalo sa mga youth po, no, dati po kasi, kapag ang sinauna talaga, no, yung mga dati pong mga Kristiyano po, kapag sila po ay humihingi po ng kapatawaran o babayaran yung kapatawaran nila, ay kailangan pa po nilang mag-alay at dapat po merong isang pinakamabuti, walang batik, walang dungis, talagang banal talaga na pare para po ilapit po at hingi po yung tawad po nila. Ibigay yung alay po sa ating Panginoong Hesus. Amen. Pero dahil hindi na nga po yung kaya, yung mga pag-aalay po nila ng mga tupa, ng mga ganong bagay, ay hindi na po kaya dun sa mga bagay na nagagawa po nilang mali, kasalanan sa harapan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya po sa right timing po na binigay po ng ating Diyos, ibinigay niya po ang ating Panginoong Hesus upang maging kabayaran po at tunay po na tayo po ay makalaya po sa kasalanan na meron po tayo. Amen? Sabi nga dito, ang kaganapan ng pagtubos sa atin ni Kristo. Dito mababatid po natin yung plano ng Diyos sa atin kung paano niya itinakda ang ating Panginoong Hesus sa atin upang maging katubusan ng ating mga kasalanan. Yung pagkumpleto ng ating Diyos sa pamamagitan na ginawa po ni Kristo para po sa atin. Kapag sasapit itong December po, hindi lang naman po pag December po natin na ang ating Panginoong Hesus. Diba? Mas makikita po natin na kakaroon tayo ng kagalakan na yung buhay o nabuhay na Kristo, ito po yung nagbigay po sa atin ng kalayaan. Na kahit hindi po tayo karapat-dapat po sa harapan ng ating Panginoon, na kahit sobra pong yung kasalanan na nagawa po natin sa ating Panginoong Hesus, pinakita pa rin ng Diyos kung paano po niya ibinigay sa atin yung grasya niya, yung pag-ibig niya at pinaranas niya po sa atin. At nagkaroon po tayo ng tunay na kalayaan po dahil po merong Diyos, merong Kristong nabuhay at merong Kristo na siyang magliligtas po sa atin. Amen po? Amen. Masaya po ba tayo mga kapatid na nakilala natin ang ating Panginoon? Nakilala natin si Kristo. Nakilala natin yung Diyos na talagang nagligtas sa atin, naglinis sa atin, nagbigay sa atin ng kakayahan para mas makita pa yung kabutihan at grasya po ng ating Panginoon. Yun, sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ay siya din nating kalayaan sa pagtali natin sa kasalanan. Amen po. Lahat po kasi tayo ay nakatali po sa kasalanan. At kung walang Kristong nabuhay, hanggang ngayon po ay tali pa rin tayo sa kasalanan. Kahit anong alay ang gawin po natin, kahit buhay mo pa ang ibigay, hindi po ito ang magiging kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Mapapansin po natin dito, no? Sabi nga doon sa verse 4, ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Amen po ba? Isinilang ang ating Panginoong Hesus at siya po ay namuhay sa ilalim ng kautusan. Itinupad at ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Sige, patuloy po tayo. Sabi dito, what did Jesus give for the fullness of redemption? Ano nga ba? Ano nga ba yung binigay sa atin? Ano nga ba yung natanggap natin? O pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na siya yung nabuhay, na tayo po ay pinalaya ng ating Panginoong Hesus. Ano nga ba yung naranasan natin kay Kristo na siya pong nating natanggap? Ready na po ba kayo? Amen. Sige po, sabi po dito sa Galatia, chapter 4, verse 4 to 5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay may tuturing na mga anak ng Diyos. Unang bagay po na makikita po natin dito, na natanggap po natin, ibinigay po sa atin ng ating Panginoon, sa ating kalayaan po, sa kasalanan. Una po, He gave sunset, excuse po, He gave, bulol eh, no? Wait lang po. Sabi dito, He gave sonship in God. Tayo po ay tinuring pong mga anak po ng ating Panginoon. Nang nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ito po rin po yung time na tayo po ay magiging anak ng ating Panginoong Hesus. Ito rin po yung time na hindi lang po natin sa Savior, hindi lang po tayo pinalaya ng ating Panginoong Hesus, tayo din po ay tinuring na anak ng Diyos. Amen. Tayo din po ay inawad na mga anak ng ating Panginoon. Dahil sa kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang ginawa po para po sa atin, na tayo po nakiisa sa kanya, tayo po ay tinuring ng Diyos na mga anak niya. Amen. Anak na tayo ng ating Panginoon. Kung kinilala natin, tinanggap natin ng ating Panginoon, binilang niya tayo at tinuring niya tayong mga anak. Isa sa mga bagay, sabi nga dito, tayo ay kinilalang anak ng Diyos dahil kay Kristo, at ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Amen. Itinuring po tayong anak ng ating Panginoon. Tayo po ay naging children of God dahil kay Kristo.
Amen. Dati, ang anak lang ng ating Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Pero yung nabuhay ang ating Panginoong, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, tayo rin po ay binigyan ng pagkakataon po na ituring na mga anak ng ating Panginoon. Amen po. Kaya lahat po tayo dito na kumilala at kinilala ang Diyos na nabuhay, ang Kristong nabuhay, tayo po ay tinuring na mga anak ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya lang pala tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Hindi niya lang binayaran yung dapat na babayaran ng mga kasalanan. Pero ito po ay binigyan din tayo ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Ang sarap sa feeling po na kapag tinawag po tayo o kabilang po tayo sa pamilya ng ating Panginoon. Binilang tayo ng Diyos na mga anak niya. Yung, amen? Amen po ba? Parang ay di kayo masaya na tawaging anak ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, napakaganda po na tayo lang po yung tinuring na mga anak ng ating Panginoon. Pansinin niyo, yung mga anghel po, biniglaan niya lang po yung gawin. Sa isang pitik lang ng ating Panginoon nagkaroon po ng anghel. Pero tayo po, hinulma ng ating Panginoon. Binigay yung buhay po sa atin. Kahit sobrang kulit po natin, no? Tigas ng ulo po natin. Pero po tayo ay bigyan ng karapatan ng ating Panginoon na tawagin kanyang mga anak. Amen. Tuloy po tayo. Sabi nga po dito sa John chapter 1, verse 12, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po ba ay nakipag-isa na sa ating Panginoon? Kinilala ba si Kristo na ating tagapagligtas? Amen. Tayo po ay tinuring na pong mga anak ng ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, mas nakikita po natin yung paggawad sa atin ng ating Panginoon. Mas nakikita po natin yung pagkilos ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sapagkat kasama tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Dahil po sa ating Panginoong Jesus, inilipat niya tayo sa pamilya ng Diyos. Ito yung mga bagay na natanggap po natin, iginawad po sa atin ng ating Panginoon. Sa kalayaan po na kapatawaran sa ating mga kasalanan po. Isa sa mga bagay na pinapasalamat po natin sa ating Panginoon. Nang dahil sa Kanya, itunuring po tayo. Hindi na po iba sa harapan ng ating Panginoong Hesus, kundi Kanya, itunuring niya pong Kanya at anak niya sa Kanyang harapan. Amen? Amen po ba? Hindi ka lang anak ng mama mo, kundi anak ka ng Diyos. Di ba? Mas maganda sa pakiramdam na hindi mo naman deserve talaga na tawaging anak ng Diyos. Pero dahil sa grasya ng ating Panginoon at dahil sa Kristong nabuhay po, itunuring niya po tayo at naging deserve po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Galatia, chapter 3, verse 26, dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa mamamagitan ng pananampalataya. Amen. Tayo po, dahil kay Kristo, nakipag-isa po tayo sa ating Panginoon, lahat po tayo ay tinuring niyang mga anak. Nang dahil kay Kristo na siyang isinilang sa sanlibutan, siya yung naging kabayaran sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng lubusan na kalayaan at kapatawaran po sa ating mga kasalanan. Hindi lang niligtas ng ating Panginoon o binayaran ang ating mga kasalanan, kundi dahil sa Kanya ay tayo ring inaring mga anak ng Diyos. Sabi nga po dito sa aking nabasa po, redemption is not only rescue from, but also restoration to slavery to sonship. Amen. Dati po ay alipin tayo ng mga kasalanan. Diba? Hindi ka lang alipin ng inyong pagmamahal sa iba. Diba? Kundi alipin tayo ng kasalanan. Hindi ka lang alipin sa mga bagay na nakikita po natin. Kundi ang naging alipin po tayo ng mga kasalanan. Pero dahil po sa nabuhay pong Kristo, at tayo po ay nagkaroon po ng kapatawaran, binayaran yung ating mga kasalanan, in-restore po tayo ng ating Panginoon na dati po na alipin ng kasalanan, ngayon po ay isinawag ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Isa ka ng anak ng ating Panginoong Jesus. Hindi na ikaw yung talagang punong-puno ng paglayo, talagang yung kasalanan na ibinigay na nangyari sa atin, natanggap natin, na meron po sa atin. Na patuloy po na nagpapaalipin po sa atin upang hindi natin makita yung ginagawa ng ating Panginoon. Ito po ay inayos ng ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. Sige, patuloy po tayo. Ang sabi po dito sa verse 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Pangalawang bagay po, He gave intimacy with God.
Amen po. Yung Savior na nabuhay po, yung Kristo na meron po tayo at nakilala po natin, hindi lang po tayo tinawag pong mga anak ng ating Panginoong Hesus. Pinagkaluban at binigay po din sa atin yung magkaroon po ng relasyon sa ating Panginoon, yung intimacy po na makalapit po sa ating Panginoon. Kasi kung walang Kristong nabuhay, kung walang Kristo na ibinigay po sa atin, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na relasyon po sa ating Panginoong Hesus. Yung intimate relationship po natin sa ating Panginoon ay hindi po mangyayari yan kung walang Kristo pong nabuhay. Kung walang Kristo pong ibinigay, isinilang po at namatay sa krus ng Kalbaryo po, wala pa rin po tayong mainam na paglapit po sa ating Panginoong Hesus. Sabagat ang sabi nga, di ba, walang humahanap sa Diyos. Amen. Walang humahanap sa Diyos. Tayo po ay hinanap po ng ating Panginoon. Inalapit po ng ating Panginoon at binigyan po ng relasyon sa Kanya po. Dito, yung dati na sobrang layo natin sa ating Panginoon, yung connection natin sa ating Panginoon. Pero dahil nabuhay ang ating tagapagligtas, nang wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus, tayo nagkaroon ng malalim po na connection sa ating Diyos. Amen. Kaya mapapansin niyo po ba, no? Kahit anong oras, anytime po, ay pwede tayong makalapit po, makausapin ng ating Panginoon. Sabi nga doon, no, tinatawag niyang Ama, Ama ko. Amen. Ibig sabihin tayo po, di ba? Meron na tayong access, meron na tayong talagang, kahit nasan ka man, kaya nating tawagin at tayo po ay makausap po ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Parang ganito lang po yan. Yung ama at saka yung anak. Diba? Pag tayo po, nakita po natin na tayo po, yung ama po natin ay nakita po natin. Kapag meron tayong mga bagay na pinagdadaan, mga bagay po na mga bagay na iniisip, dahil alam mong malapit ka at ikaw po ay anak ng iyong ama, malakalapit ka na hindi mo nagdadalawang isip. Kasi alam mong pakikinggan ka ng Diyos. Amen. Alam po natin na siya po ay ating malalapitan po. Sabi nga dito, naging malaya tayong lumapit at tumawag sa ating dakilang Diyos. Amen. Sabi dito, we walk in freedom rather than fear. Amen. Lumakad po tayo sa kalayaan po na natanggap po natin kay Kristo. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mag-alinlangan po. Kasi meron tayong ultimate relationship po sa ating Panginoon. Meron po tayong intimacy po sa Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Yung Diyos na makapangyarihan, Diyos na talagang nagparanas po ng pag-ibig po sa atin. Huwag po tayong matakot. Rather po, as lakaran po natin at mas lalo po tayo magkaroon po ng relasyon po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa Roma chapter 8 verse 15, sapagkat hindi espiritu na pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu na pagkakopkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen. Alam niyo po ba nung nauna po sa ating mga mananampalataya, pag tinawag pong Ama at Ama ko, malaking letter A po, hindi lang small letter. Napakabigat po sa kanila to kapag inaring mong yung Diyos mo ay ama mo. Diba? Sa kanila po, hindi po dapat binabanggit po yung ganung bagay. Pero dahil po kay Kristo po, tayo po ay nakatawag pong Ama, Ama ko sa ating Diyos. Amen. Binigyan niya tayo ng karapatan po na tawagin po siyang Ama. Nang dahil po sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kung mapapansin niyo po, no, yung namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo po, no, nahati po yung tabing na naghihiwalay po sa ating Panginoon. Kundi ito po yun yung time na yung ating Panginoon po ay siya naging dahilan para makadiretso po tayo. Wala nang tabing na nakaharang po sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kundi meron na po tayong relasyon sa Kanya dahil merong Diyos na nabuhay. Merong Kristo na naligtas po sa atin. At siya pong patuloy po na nagpapakita po sa atin na malaya po tayong makakalapit sa ating Diyos. Ito po yung pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Malinaw na sinasabi dito po, yung kalayaan natin na lumapit at tawagin ng Diyos dahil sa Espiritu na natanggap natin kay Kristo. Meron tayong Espiritu ng ating Panginoon na nagsasabi, tatak na sa atin na tayo po ay merong relasyon sa ating Diyos. Amen? Tinanggap po ba natin si Kristo? Amen. Ngayon po, meron tayong Espiritu ng Diyos na siyang makakalapit at patuloy po na meron tayong relasyon po sa Kanya. Sabi nga po dito sa Efeso chapter 2, verse 18 to 19. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalalapit sa Ama sa mamagitan ng isang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambayan. Amen po. Dati po kasi mga alien po tayo eh. Ay hindi, ngayon pala maging alien na tayo ngayon sa mundong ito.
Diba? Dati po kasi, layo, diba, sabi ko nga, layo tayo sa ating Panginoon. Wala tayo sa pamilya ng ating Panginoon. Layo tayo sa relasyon sa ating Panginoon. Pero dahil kay Kristo na siyang tinanggap po natin, tayo po ay tinatawag na mga alien po ngayon. Amen. Alien sa mundong ito, sapagkat kabilang na po tayo sa bahiyan po ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay nilipat po ng ating Panginoon sa Diyos na tayo po ay tinawag niya mga anak at nagkaroon po ng relasyon po sa Kanya. Amen. Kaya pumapansin po natin, ang mga bagay na nagagawa po natin noon, mga bagay po na nagagawa nating mali sa harapan ng ating Panginoon, dahil sa Espiritu na natanggap po natin sa ating Panginoon, ito rin po yung nagiging dahilan at tumutulong po sa atin para mas lalo pong maayos po yung relasyon po natin sa ating Diyos. Amen. Na mas lalo po tayong mapalapit po sa Kanya. Yung karapatan natin na makalapit sa ating Diyos at maranasan ng Kanyang presensya. Yung ultimate intimacy natin sa Lord dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga dito, dati ang tingin ng Lord sa atin kaaway. Amen. Dati ang tingin sa atin ng Diyos talagang hindi karapat-dapat. Tingin sa atin ng ating Panginoon talaga, ilayo talaga sa Kanya. Pero dahil kay Kristo, naging iba po ang tingin sa atin ng Diyos. Ang nabuhay na Kristo po, siya naging dahilan para maayos po yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Amen. Hindi lang po tayo iniligtas ng gusto po, kundi ibinalik tayo sa tunay na relasyon natin sa Diyos. At walang iba pong makakagawa po nito, kundi si Kristo lamang po. Si Kristo lamang po ang siyang kayang pong gumawa po nito na yung relasyon po natin sa ating Panginoon ay manumbalik po. Sapagkat meron tayong Kristo na nabuhay. Amen. Kaya maging masaya po tayo kapag nakikita po natin na lumalapit na palapit na yung araw. Hindi man yun talaga yung date na binigay po, no? Pero at least meron tayong pag-aalaala po na merong Diyos na nabuhay, merong Kristong nabuhay po. At dahil din po doon, nagkaroon tayo ng relasyon po sa ating Panginoon. Yung intimate relationship po natin sa ating Panginoon nang dahil merong Kristong nabuhay po sa atin. Amen. Kaya mas tignan po natin ito. Mas magkaroon po tayo ng kasayahan sa puso po natin na meron po tayong Kristo sa buhay po natin. Sabi dito sa 2 Korinto, chapter 1, verse 22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Amen. Yung tatak na meron po tayo, yung espiritu na meron po tayo sa ating Panginoon, hindi niya lang po ibinigay po sa atin yon, kundi yun din po yung katuparan po at tatak po sa atin, natutuparin ng ating Panginoon lahat ng kanyang promise po sa atin, lahat ng sinabi po ng ating Panginoon, sapagkat tayo po ay nakatanggap po ng espiritu ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen po ba? Gusto po ba natin yan, mga kapatid? Parang si Nanay Bing lang ang may gusto. Di ba? Napakasaya po sa pakiramdam po sapagkat sa ginawa po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Yung relasyon na meron po tayo sa ating Panginoon na siya pong nagdulot po sa atin upang maranasan palalo yung mga pangako at biyaya po ng Diyos sa atin. Amen. Last po, ang sabi po dito sa verse 7. Galatians chapter 4 verse 7. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo yung mga tagapagmana niya. Bago po banggitin yung pangatlo po, balikan lang po natin yung una at pangalawa pong verse. Sabi dito, He gave sonship in God. He gave intimacy with God. And lastly po, He gave an inheritance with God. Tayo po ay ginawang tagapagmana po ng ating Panginoong Jesus. Itinuring niya na tayong mga anak po at binigyan po ng mana. Hindi lamang po tayo pinatawad ng ating Panginoon. Nang dahil po sa Diyos natin, dahil po kay Kristo, naging tagapagmana po tayo ng ating Diyos. Na lahat ng ginawa po ng ating Panginoon, lahat ng mga bagay po na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ay pagkakalaw po sa atin sa Kanya. Dahil sa pinanganak na Kristo para po sa kabayaran ng ating mga kasalanan, ginawaran tayo ng Diyos bilang mga anak niya, at hindi lang doon natatapos, kundi tayo rin ay ginawa niyang tagapagmana. Amen. Kung dati po, sabi nga, dati po yung minanap po natin sa mga magulang natin yung kasalanan. Pero dahil po, tinanggap natin si Kristo, dahil po meron tayong Espiritu ng Diyos, at tayo po tinawag niyang mga anak, hindi na po kasalanan yung minanap po natin ngayon. Kundi yung minanap po natin ngayon ay mga pangako at binitawan po sa atin ng ating Panginoon. Sa pagdating po ng ating Panginoon ay pagkakalaw po sa atin ito. Amen? Yung sobrang blessing natin na natamo po dahil kay Kristo ay natanggap po natin ito. Hindi na tayo tinuring na iba ng Lord. Ang tingin sa atin, kundi tinitingnan na tayo na bilang mga tagapagmana. Amen. Hindi na po kaaway ang tinuring po sa atin ng Diyos.
Hindi na po tayo alipin ng mga kasalanan po natin. Kundi ang tingin na sa atin ng ating Panginoon ay karapat-dapat maging tagapagmana po ng mga bagay po na ipagkakaloob ng Diyos para po sa atin. Amen po. Amen. Sabi po sa Roma chapter 8 verse 17. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Amen po. Ito po yung tatanggapin natin lahat ng blessing at promise ng Lord sa mga anak niya. Sapagkat merong Diyos na ating tinanggap at kinilala, merong Kristong nabuhay po at naging dahilan po kung bakit po natin patuloy nararanasan po at natatanggap po yung mga biyaya po na pinagkakalob po sa atin ng Diyos. Amen. Ang lahat ng ito ay hindi lang po talaga para po sa ating Panginoon. Ito po ay para din po sa atin. Amen. Yung ginawa ng Diyos na biyaya po, ibigay sa atin si Kristo, tayo din po yung tunay po na talagang tumanggap. At tayo din po yung tunay na nakinabang din. Kasi tayo po ay binigyan po ng pagkakataon po na maging anak niya at maging tagapagmana po ng Diyos. Amen po ba? At ito po yung mga bagay na ito ay hindi natin maalis. Hindi na maalis po yung ginawa po ng ating Panginoon. Yung pinagkalob sa atin ng ating Panginoon, yung mana, tayo po ay ginawang tagapagmana ng ating Panginoon, kailanman po ay hindi niya po ito aalisin. Kaya nga sabi po dito sa Galatians chapter 5 verse 1, malayo na tayo dahil pinalala tayo ni Kristo. Kaya makapagtatag kayo at wag nang paalipin pang muli. Nabubulol talaga ako no? Sabi dito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at wag nang paalipin pang muli. Amen. Kapag po kayo ay nakaranas na po ng kalayaan po sa harapan ng ating Panginoong Hesus, wag na po nating hayaan po na tayo po ay maging alipin pang muli ng mga kasalanan. Amen. Tandaan natin mga kapatid, anak na tayo ng Diyos. Dapat ang ginagawa po natin, mas tinitignan po natin yung buhay po natin, ay mas lalo pong mapalapit sa ating Panginoong Hesus. Mas tignan po natin na yung mga bagay na magiging maayos sa harapan po ng ating Panginoong Hesus. Kasi binayaran na ng Diyos yung mga bagay na dapat po tayo yung magbabayad nito. Amen. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. Hindi niya lang tayo tinubos, kundi pinaranas ni Kristo sa ating yung buhay na makakanta natin sa Lord. Ito yung buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus. Nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan, kaya yung kagalakan sa buhay natin na makilala ang ating Panginoong Hesus na siyang dahilan ng lahat. Amen. Sabi po sa Titus chapter 3 verse 7, upang tayo gawing matawid sa pamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ganito yung mga bagay na nangyari po sa atin. Na ang ating Panginoon itinakda sa tamang araw, sa tamang oras, panahon, na itinakda upang tayo po ay magkaroon po ng tunay na kalayaan, kapatawaran po sa ating mga kasalanan. At tayo po ay bigyan ng pagkakataon po tawagin ng kanyang mga anak. At tayo po ay nagkaroon po ng intimacy po, ng relasyon po sa ating Panginoong Hesus. At hindi lamang po yan, naging tagapagmana pa tayo ni Kristo. Diba? Ng Diyos na nagbigay po ng lahat, na gumawa ng lahat ng bagay. Tayo po ay kanyang tagapagmana. Gusto ko po dito po mag-end. Sabi po dito, a Savior is born. This is the time of the fullness of redemption. To make us children of God, to give us intimacy with Him, and to grant us an inheritance with God. Amen po ba? Pangawakan po natin itong salita po ng ating Panginoon. Natasapit ang Pasko, ay maalala po natin na hindi lang siya nabuhay, hindi lang siya yung Savior po natin, kundi siya yung nabigay ng lahat ng meron po tayo ngayon. Kung bakit tayo malayo nakakalapit sa Diyos, kung bakit natin nararanasan yung mga blessing, pagpapala po na tunay na binigay po sa atin ng ating Panginoon, kung bakit mas lalo po natin nakikita yung pagkilos ng ating Panginoong Hesus dahil kay Kristo na siyang nabuhay po at nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen po. Sige po, tayo po tayong lahat at manalangin po at magpasalamat po sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat sa inyo po, Lord Jesus. Salamat sa inyong salita, Lord, sa umagang ito na tinuro niyo po sa amin, Panginoon. At patuloy, Lord Jesus, na sa aming ibinabalik at pinapaunawa po sa amin, Lord. Na kami, Panginoon, ay yung mga anak po, Panginoon. Na dahil kay Kristo, na siyang binigay niyo, pinagkalob niyo po sa amin, na buhay sa mundong ito po, Panginoon, Lord.
kami ay nakabalik po, Panginoon, sa relasyon na meron kami sa inyo po, Panginoon. Kami po, Panginoon, Lord Jesus, ay nalis sa pagkaalipin sa kasalanan po, Panginoon. At inilipat po sa pamilya ng Diyos po, Lord Jesus. Kaya maraming salamat sa inyo po, Panginoon, Lord Jesus. Mas lalo po, Lord, na magkaroon kami ng kagalakan po, Panginoon, Lord Jesus. Mas tignan namin po, Panginoon, na itong buhay po namin, Lord, ay nakaugnong na po sa inyo po, Panginoon. Yung connection po namin sa inyo po, Lord Jesus. At may bigay po sa amin ng kagalakan po, Panginoon. Na itong buhay po namin, Lord, ay mas lalong maipalapit nga po sa inyo po, Panginoon. Mas makita po namin yung kahulugan po, Panginoon, ng Pasko. Kahulugan po, Panginoon, kung paano namin ito isa-celebrate po, Panginoon. Sapagkat ito din yung time, Lord Jesus, na kami ay mapapalaya, pinalaya po, Panginoon, sa aming mga kasalanan po, Lord Jesus. Salamat sa inyo po, Panginoon, Lord. Ito may dala-dala po namin po, Panginoon. Mas lalo po, Lord, na maginta po sa aming mga puso po, tumatak po sa amin ito po, Panginoon. Mas lalo po namin ng gusto po, Panginoon, na kami ay kasama sa pamilya niyo po, Panginoon Lord Jesus. At isa sa mga tagapagmana ng buhay na ipagkalob niyo po para po sa amin po, Panginoon. Kaya patuloy kaming mamuhay na meron Diyos. Mamuhay kami po, Panginoon, na malaya po, Panginoon, sa kasalanan. Mamuhay kami, Panginoon, na ikaw ang tinitignan, ikaw ang pinaglilingkuran po, Panginoon Jesus. Na itong buhay na ito po, Panginoon, ay pinagkakalob ng gusto para sa inyo po, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Salamat sa inyo po, Panginoon. At patuloy kong dinadalangin sa inyo po, Panginoon, na aking mga kapatid, Panginoon, Lord. Kung meron mang sakit na nararamdaman po at hindi magandang pakiramdam po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus po, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon, ang patuloy, Lord Jesus, na magbigay ng kapayapaan at kagalingan nga po sa kanila po, Panginoon. Pagalingin niyo po sila po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus po, Panginoon, Lord Jesus. Kung meron mang, Lord, ng mga kapatid ko na meron pinagdadaalan, iniisip po, Panginoon, Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord Jesus, ikaw magbigay ng kapayapaan sa kanilang iniisip po, Panginoon, Lord Jesus. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan nila yung pagyakap niyo po, Panginoon, na sa inyo po matatagpuan po, Panginoon, yung kapayapaan na kanilang hinahanap nga po, Panginoon, Lord Jesus. Din po, Panginoon, sa mga kapatid ko po, Panginoon, sa mga online na nakikinig po, Panginoon, kung sila ay naghahanap ng trabaho po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, Lord Jesus, inilalapit namin ang buhay po ito, ang kanilang panalangin po, Panginoon. I-provide niyo po ito, ipagkaloob niyo po ito po sa kanila po, Panginoon, ayon sa inyong kalooban po, Panginoon. At patuloy nilang makita, Lord, na ikaw ang Diyos at dapat namin nilalapitan at dapat po namin kailangan sa buhay nga po namin, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Siya po ang papurit, pagsambat, pagdakila sa pangalan niyo ng Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pa nating palakpakan ng Panginoon. Sa puso natin, tayo patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa niya. Kaya pwede ba pakitignan yung katabi natin? Pwede ba? Hindi ko hahayaang hindi ka sasayaw. Sabihin mo. Hindi ko hahayaan na hindi tayo kakanta ngayon. Kaya sama-sama nating awitin to. Minsan pa, na ngayon nalaman natin, ganap na yung pagliligtas ng Panginoon sa atin sa kanyang pagdating. Sige po, tayo po'y sumayaw. Magpuri sa Panginoon. Magpuri ang mga tagapagmana ng Diyos. Magpuri ang mga anak ng Diyos. Kami ay nagtatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, yung ibig mo ng lubusan. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagagalang sa papurin ko. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo.
dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Mula umpisa, tayo ay nagsasama-sama sa ngalan ng Panginoon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa. Umuulan ng pag-asa. Kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay daw po! Sabay-sabay nagkakala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkakala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas lahat. Sa amin tumubos, Di karapat-dapat pagpalain, ngunit salamat Panginoon, pinagpala mo po kami. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Di po, palakpak lang natin ang ating mga kamay habang sinasabi natin ito na sabay-sabay tayong magpupuri. Sabay-sabay nagkakalak sa indak ng papuring ito. Kapag hindi pa sumasabay yung katabi natin, ayain mo na. Papuring ito, sabay-sabay daw po. Sabay-sabay nagkakalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay, sabay-sabay nagkakalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. For the last time. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa ating lahat. God bless! And magkamustahan po tayong lahat.